40 residente ang nawala ng tirahan sa sumiklab na sunog sa Santa Mesa sa Maynila. Nakatutok si Joseph Moro. Itim na usok na may kasama pang pagsabog ang bumulabog sa mga residente ng Pat Antonio Street sa Santa Mesa, Maynila bandang alas 11 ng umaga kanina. Nagpulasan ng mga residente kanya-kanyang salba ng gamit habang patuloy na naglalagablab ang apoy. Katabi lamang ng Metro Manila Skyway ang sunog kaya kitang-kita ang laki ng apoy. Dito na rin sinubukang apulahin ng ilang bombero ang sunog. Yung time na yun, nagpuputukan na rin po yung mga kuryente sa mga gasolina. Mabilis po eh. Agad namang nakaresponde ang mga bombero pero nahirapang pasukin ang lugar at mag-refill ng mga tanker ng bombero dahil sa makipot na daan. Para mas mapabilis yung pag-apula ng sunog, yung mga bombero ay kumukuha na ng tubig dito sa San Juan River para maapula yung sunog na nandito lamang sa tapat nito. Walang 30 minutos na magdeklara ng fire under control. Malaki pong tulong po kasi unlimited po yung supply doon eh. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi pero 40 residente ang nasunugan at halos walang natira sa mga kabahayan na gawa sa light materials. Karamihan din walang naisalbang gamit. Sunog kami lahat, pati gamit. Wala, zero. Wala. Ito lang dala ko. Mga papeles. Kailangan namin bahay. Matitiraan namin. Ayon sa paunang investigasyon ng BFP sa kwarto ng isa sa mga boarder, maaaring nagsimula ang sunog. Sinilip ko yung pintuan yung kwarto, ayun na, nagliliyab na siya. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Kung ito ba ay electrical or ito ay gas. Paalaala ng mga otoridad ngayon nagsisimula ng maging maalinsangan ang panahon. Tingnan po natin ang ating mga kabahayan, yung mga connection ng ating kuryente. Kung hindi naman po ginagamit natin ang ating mga electrical appliances, ay mangyari po ay bunutin po natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.